Ngayon, andito yung kapatid, andito yung mga relatives, yung uncle, gustong pumunta doon para hanapin si Jimboy. Pinipigilan ninyo. Anong gusto nyo palabasin? Miss Jessa, kayo po ba yan? Opo. Okay. Hello po. Opo, hello po. Tulad nung inahayag po namin kay nanay nyo kahapon, talagang taos-pusong pakikiramay po ng aming komite doon po sa sinapit nung nakababatang kapatid mo. Actually, isang tanong lang po, kung maaari, para makatulong po sa aming investigasyon, para kami naman din po ay makatulong sa inyo na masabi yung katotohanan at makuha po yung hustisya para sa kapatid mo, para kay Jemboy. Kung maaari po, Miss Jessa, isang tanong lang. Opo. So, Miss Jessa, tama po ba na nung nawala si Jemboy dun sa surface ng ilog, tama ba na alam ng mga pulis na bumaril sa kanila, alam nila na lumubog na siya? Tama po ba yun? Opo. Tama. Tama. Pero, wala po silang ginawa para tulungan siya o sagipin siya sa kabila po ng mga pakiusap ninyo na pamilya ni Jemboy. Opo, wala po silang ginawa. Iniwan lang po nila na ano po yung kapatid ko po doon. Pwede niyo po bang ikwento yung mga sandaling iyon na nawala siya sa surface ng tubig, lumubog siya, tapos nakiusap kayo sa pulis na sagipin siya, iligtas siya, pero wala silang ginawa? Nung pagkaano po namin doon, ayaw po nila kaming palapitin na bawal daw po. Kasi hindi pa daw po okay yung ano nila, yung operation po nila doon. Bawal daw po lumapit. Yes, Mr. Chair. Sino nagsabi sa'yo na bawal lumapit, Jessa? Ano po, mga pulis po, saka SWAT po. Thank you. Sige ha, tuloy mo lang muna. Salamat kayo, Mr. Chair. At Ms. Jessa, paano nyo nasabing alam ng pulis na nasa tubig si Jemboy? Bakit alam nila? Kasi po, hindi naman po sila nakaano nakatayo lang po sila dun sa gutter, saka po sa may sa may tulay po. So sa tingin nyo po, sa pagkaalam ninyo, nakita nila na lumubog si Jemboy sa tubig? Alam nila na nandoon siya sa ilalim? Ayun po. Sa palagay po namin, alam po nila na ano po yung kapatid ko po eh. Yes, Mr. Chair. Senator Risa, sandali lang, Jessa. Balikan ka namin, sandali lang. Captain Carpio, ikaw ang ground commander andon. Sabi mo, hinanap ninyo ang bata ng tumalon. Hindi nyo makita. Ngayon, merong pamilya na gustong pumasok doon sa kung sinasabi mo yung crime scene. Okay, granting, that is a crime scene. Pero para sa akin, the preservation of the crime scene will take second priority kaysa pag-save ng buhay ng tao. Wala akong pakialam kung masira yung crime scene na yan. Basta importante buhay yung tao na naghihingalo. Ngayon, andito yung kapatid, andito yung mga relatives, yung uncle, gustong pumunta doon para hanapin si Jimboy. Pinipigilan ninyo. Anong gusto nyo palabasin? Bakit hindi yung pinapasok? Kung akong ground commander doon, hindi ko makita yung tao na sabi ni Sunny Boy, tumalon man yon or tinamaan ng bala bago nalaglag, regardless, basta may tao na nandoon sa ilalim ng tubig na hinanap ninyo, hindi makita. Ngayon, may mga relative na gustong pumunta para hanapin yung bata, pinipigilan ninyo. Anong gusto yung palabasin? Gusto yung mamatay na yung bata doon sa ilalim na ayaw na mag-survey sa tubig? Bakit hindi yung pinapasok? Ikaw ang ground commander, pinigilan sila ng pulis.
Ano instruction mo doon? Bakit hindi mo pinapapasok yung mga tao na gustong tumulong maghanap doon sa taong tumalon sa tubig? Sir, wala po akong instruction na pigilan yung pong kamag-anak po ni Jemboy. At pangalawa po, hindi ko po sila nakita doon sa time na yon para hanapin yung lumapit sa amin. Hindi ka nakita, pero yung mga tao mo nandoon, alangan naman, yung mga pulis na nandoon na pumipigil sa hindi mo kontrolado. Oh, dapat sinabihan nyo, ako pa nga, kung akong commander doon, ground commander, sabihan ko pa yung mga pulis, huy, magtawag kayo ng mga kapitbahay dyan, yung mga tao dyan na gustong tumalon, pwede makatulong sa atin, maghanap, kasi nandoon sa ilalim ng tubig, hindi na lumutang, baka nalunod na yun. Bakit hindi ganun ang action ninyo? Sabihan mo dapat ang mga pulis, hindi kayo makadive dahil nakapulpa kayo, may mga baril kayo, naka-uniforme kayo. May mga bata dito, pwede natin pag-usapan siguro. Tumalon doon, hanapin, tumulong maghanap. Dapat ganun ang pag-iisip natin. Bakit pinigilan pa ninyo na makapasok sila? Baka mamaya nabuhay pa yun kung na-recover. Dahil ang kinamatay, aside sa tama sa ulo, according to the autopsy of Dr. Porton, ay yung pagkalunod ang yung kinamatay. So kung may tao kayo pinatalon doon, hanapin, imbis hanapin, pinagbabaril niyo yung tubig agad din. Ay, napaka ibang klaseng utak meron kayo. Imbis hanapin yung taong tumalon, pinagbabaril tuloy ang tubig. Ano ba? What's the threat? May threat ba sa tubig? Na babarilin ka ng tubig? Bakit niyo binabaril ang tubig? Oh, granting, gusto ninyo. Sige, for the sake of argument. Hindi na pinapasok, sir. Baka makontaminate yung crime scene. Hindi na pinapasok yung tao. Pero, before that, alam mo na may taong tumalon. Sabi nga ni Saniboy, tumalon man o nalaglag. May tao doon, sa ilalim ng tubig. Wala kayong effort na hanapin yung tao? Meron na nga nag-volunteer na papunta doon dahil hanapin yung kanyang kapatid. Pinipigilan pa natin. Alam mo, napakalayo sa kwan. Hindi ko malaman paano yung to serve and protect natin dyan. Wala akong makikitang to serve and protect. Para bang to kill and to let him die himself doon sa ilalim ng tubig. Ang nakikita ko na ganun ang gusto niyong mangyari. Yes, go ahead. Continue. Captain Carpio, aware ba kayo na may tao sa ilalim ng tubig? Yun po yung sinabi ni Sunny Boy after po namin siyang makausap sa Pangpang na po, nung malapit na po. So aware po kayo na may tao sa ilalim ng tubig? After po nung sinabi po ni Sunny Boy. Na po sir, so aware po kayo. Yun nga, opo, Senator, after po nung sinabi niya, aware na, doon na po kami na aware. And sabi niyo po kanina, hindi kayo nag-instruct sa mga tao niyo na pigilin yung pamilya na lumapit at hanapin yung bata. Yes po ma'am, wala po ako instruction na lumapit yung kamag-anak. So sino po yung mga tao niyo na nagpigil kina Miss Jessa at yung pamilya na sumukang iligtas si Jemboy? Hindi ko po alam ma'am kung sino po yung nakausap niya o pumigil po sa kanya ma'am. Sir, di ba pag commander kayo, alam nyo yung mga tao nyo na gumagawa ng mahusay or magaling pa sa field. And siguro alam nyo rin kung sinong gumagawa ng mali o kung sinong pumapalpak. Aware ba kayo dito sa sinabi ni Miss Jessa na may mga pulis tayo na nagpigil sa pamilya nila na subukang iligtas si Jemboy? Hindi po ma'am, wala pong nagsabi sa akin na mayroon pong relatives po na gusto pong mag-attempt na lumapit po dun sa pinag-anuan ni Jemboy, sa pinag-hulugan niya. Mr. Chair, dito po sa anim natin, yes, ay sana may magbibigay Yes. po ng corroboration dun sa sinabi ni Miss Jessa. Mr. Yes po, Balais. ma'am. Actually po, ma'am, ako po ang nakausap po ng pamilya po niya yan. Hindi po yan sila lumapit, ako po ang lumapit sa kanila. Kasi po, nung makita ko sila, para po silang may hinahanap.
So lumapit po ako sa kanila, tinanong ko po sila kung sino yung may hinahanap ba sila. Yan po tanong ko po, Your Honor. Tapos, anong sagot nila? Ang sabi, opo, may ano raw, yung anak daw niya, kasama daw sa bangka. Sabi ko may nahuli isa ron, baka yung po. Yung si ano na nga, yung Sunny Boy. Yung sabi niya, hindi daw yan. Yun po yung sinabi niya. Tapos sabi niya, pwede raw ba sisirin? Sabi ko, hindi pa po pwede. Hindi ko naman sinabing hindi pwede. Ang sabi ko lang po, inahanap na po namin. Pero hindi namin po alam na may tama yun o ano. Kaya po sabi ko po, hinahanap na po namin. Huwag po kayo mag-alala, hinahanap na po namin. Baka nandiyan lang po sa mga gilid-gilid po ng ano niya, ng diki. O nakaano sa bangka, nakahawak sa mga katig ng mga bangka. Pero wala po ako sinabi sa kanila na hindi po pwedeng sisirin. Nung Ang sabi ko panahon, lang, huwag po kayo mag-alala, ma'am, hinahanap na po namin. So, Mr. kung Yes, hanapin Mr. Chair. nila, kung magbulunto silang hanapin, pipigilan mo pa rin. Hindi ko po sila pipigilan po, sir, Senator. O, bakit sabi niya nga hindi sila pinapapasok? Sabi ni Jessa. Ang sabi ko lang sa kanila, wag po kayo mag-alala, hinahanap na po namin. Jessa, siya bang nakausap mo? Jessa, yung audio mo pakibuksan. Yan po. Hindi po siya yung nakausap po namin. Nagbigay Ay, hindi salita pala ikaw. pa nga po sila eh. Makita mo mukha? Makita mo? Hindi po nakamas po yun eh. Nakamas po. Nagbiro pa nga po sila anong eh. uniform niya? Ang SWAT po. Ha? SWAT. SWAT Nakakulay. uniform. SWAT ka ba? Yes, Your Honor. O, SWAT ka. So, siya ba? Siya yung nakausap mo? Senator, may sinabi pa nga po sila eh. Ano, Ang Jessa? galing lumukoy ng kapatid ko. Ang tagal daw pong sumisid. Hintay na lang daw po namin lumutang po yung kapatid ko. Pero bukod po, Mr. Chair, sa pagsuot ng SWAT, ano pa yung paglalarawan nyo dun sa taong sinabi nyo, pinigilan kayong hanapin si Jemboy? Ano po yun, basta po nakakulay black po siya, tapos po may nakalagay po sa damit na SWAT po, tapos may baril po. Maiksing baril o mahabang baril? Mahaba po. Kung makita mo yung tao ulit, mamumukaan mo ba? Di po kasi nakamas po yun eh. Nakamask. Mr. Chair, Sir Balai, sinabi nyo sa pamilya na hinahanap nyo na si Jemboy noon. Yes po. Paano nyo hinahanap si Jemboy Hinahanap po panahon namin yun? siya po sa mga gilid po ng dike. Tapos nakarating po kami hanggang doon sa may tulay. Pero sir, bakit po sa gilid ng dike nyo o tulay hinahanap si Jemboy samantalang bago nun, sa tubig kayo bumabaril? Ang ano po namin po kasi ma'am, nakatakas na po siya. Kaya po hinahanap na po namin siya sa mga dike, sa gilid ng mga dike o di kaya sa mga na katig ng bangka. Pero kung may magulang siya, ang hula ko tatay kasi wala pa si nanay noon dito, na gustong sumisid, tapos pinigilan nyo dahil sabi nyo hinahanap nyo na, pero hinahanap nyo lang sa gilid ng dike hanggang sa tulay, hindi nyo pa hinahanap sa tubig, bakit hindi nyo rin hinanap sa tubig? Wala po akong sinabi po ma'am na bawal po silang sumisid. Wala po akong sinabing ganun. Di ho, pero correct me if I'm wrong, kasi pahig naman akong makorekte. Hindi naman ang hinahanap namin sa inyo yung tama, totoong sagot. Naalala ko, nasabi nyo kanina, nung gustong sumisid nung pamilya, sabi nyo, wag na kasi hinahanap naman na namin. Sabi ko po, Senator, Your Honor, wag po kayo mag-alala, hinahanap na po namin. Pero bakit hindi nyo hinanap din sa tubig? Tulad ng gustong gawin nung pamilya niya. Ang ano kasi po namin, nakatakas na nga po. Ikaw na, sige ka pabalik-balik ng takas. Alam mo, very disappointing yung utak ng pulis. Na palagi nga iniisip lang, ang treatment do sa tao na tumalon kung pa rin, treatment niya is criminal pa rin. Whether or not criminal yan o hindi, dapat nakita ninyo na tao tumalon sa tubig, posibleng nalunod yon. Whether criminal yan, masamang tao yan o mabuti, nandun sa tubig. Dapat ang effort ninyo is paano siya masave, hindi yung
paano siya mahuli ulit, treating him as criminal pa rin. Hindi nga nyo alam kung yun pala yung palang tao na hinanap nyo. O it turn out nga na hindi nga siya. Hindi nga si Bolivar pala yung si Jimboy. So ano ngayon? Dapat baguhin natin yung ating mindset na pagdating sa buhay ng tao, hindi porke kriminal, patayin. Porke kriminal, patayin. Parang ganun ang iniisip nyo eh. Kriminal. Kriminal yan. Hindi dapat yan makalayas. Kriminal yan. Hindi yan dapat makasibat. Yun ang treatment ninyo eh. Pero dapat ang treatment nyo doon, biktima yan. Nahulog sa tubig. Biktima yan sa drowning incident. Kailangang masave ang buhay yan. Dapat ganun ang treatment natin. Hindi yung criminal yan. Dapat huliin yan. Dapat hindi makasibat yan. Totoo yan. Pero at that very instant, nakita nyo ang tao hindi na lumulutang pagtalon sa tubig. Hinahanap nga ninyo sa tubig eh. Dapat ang treatment nyo sa kanya is victim ng isang drowning incident. Nakita niyo yung General Posadas, General Sermonia, kung paano natin dapat hubugin yung pag-iisip ng ating mga kapulisan, yung frame of mind natin, yung mindset. Baguhin natin yan sa tour training na napakahalaga ang buhay ng tao. Whether buhay ng kriminal yan o buhay ng mabuting tao, wala tayong pakialam. Buhay yan, bigay ng Diyos yan. Wala tayong karapatan na magdesisyon kung hanggang kailan siya isisave o hindi. Dapat i-treat natin yun siya as victim of drowning incident. I-save natin. Hindi natin i-treat as criminal na gustong tumakas. Di ba? Nakita niyo mga opisyal ng PNP, nakita niyo ang kakaibahan, narinig natin from the SWAT, coming mismo sa SWAT natin, na ganun yung pagtingin nila, na hindi makalayas dapat yan, criminal yan. Tinitingnan lahat ng gilid ng kung nandoon siya. So, klaro doon na ang purpose nyo hindi para i-save yung buhay ng bata, kundi para hindi siya makasibat. Parang ganun ang ginagawa ninyo. Parang wala kayong interest na masave yung tao na nasa ilalim ng tubig. Ano ba? Bakit ganun yung frame of mind ninyo? Kung ako nandun, magpanik ako ha. Ikaw, Kapitan Carpio, magpanik ako akong ground commander. May tao nandyan. Nasa ilalim ng tubig. Tulong kayo, tulong mga kapitbahay. Hanapin natin para mabuhay yan. Ginawa niyo pinagbabaril pa yung tubig. Nako. Mr. Chair. Captain Carpio, anong oras niyo po ba nalaman na hindi pala si Bolivar yung nasa tubig? Mga estimate po ma'am, mga past 1:15 lang po ata yun ma'am. After lang po nung pumutok at napalapit na po namin yung bangka na sinasakyan nila ni Sunny Boy po. 1:15. Pero ang chronology of events 1:45 daw. Anong oras po ba nangyari yung barilan? Ganun po ma'am, mga 1:15 to 1:30 po ma'am. So, basta mga alauna ng hapon. So, Past 1 po ma'am. halos kaagad pagkatapos ng putukan at nahulog or lumundag yung tao na akala nyo di umano si Bolivar sa tubig at hindi na umahon. Nalaman nyo na pala na hindi pala si Bolivar yun. So hindi pala siya yung suspected criminal na hina-hot pursuit nyo. Ibang tao. Inosente. So ba't hindi nyo kaagad sinisid? Ba't hindi nyo winelcome yung gustong gawin ni na Miss Jessa na iligtas yung bata, yung kapatid niya? Anong hinintay nyo? Ma'am, una po sa lahat, hindi po namin alam na ang pangalan niya ay si Jimboy, ma'am. Hindi po yung pangalan, Sir Captain. Sinabi po Pero alam nyo na hindi si Bolivar yun. na tumalon daw po yung kasama niya. Tapos, nung malaman po namin, ma'am, nilapitan naman po ng mga kasama namin, ni Captain De La Cruz po, tsaka po nila Sergeant Maliban, at nagpalapit din po kami ng bangka para ikutan
yung pong sinasabi ni Sunny Boy na pinagtalunan po. Ay, Tapos, Mr. Chair. Diretsahin kita. Kung maghanap kayo, hindi mo tinanong sa Boy, saan ba tumalon? Dito sir, dito. Oh, dyan pala. Hanap ka ng civilian dyan na pwedeng mag-dive, hanapin ngayon sa baba ba? Bakit pinagbabaril pang tubig, imbis hanapin? Kung nagpatalong ka ng tao doon, nahanapin yun. Kahit nasabihin natin, si Bolivar yun, positive. Siya yung hinahanap natin na mamaril. Kaya nagkaroon kayo ng hot pursuit operation. Si Bolivar yun. Nasa ilalim ng tubig. Hindi si Jimboy, si Bolivar. Nasa ilalim ng tubig. Wala ka bang intensyon na buhayin si Bolivar? Wala ka bang intensyon na ma-rescue siya? Ma-save yung buhay niya? Nagpatalong ka kaysa isang pulis. Ikaw SWAT, tanggalin mo yung gamit mo. Tanggalin mo yung damit mo. Sumisid ka. Hanapin mo doon. Sa ilalim. Wala kang ganong effort? Sir, ang ginawa nga lang po namin yung pong tinignan po ng mga kasama namin yung mga karatig na bangka na nasa lapit doon. Tapos doon po sa ilog na tinuturo po na doon po pinaglubugan. Wala nga, hindi nga kayo nagsisid eh. Hindi kayo nagsisid. Alam mo, mga opisyal nandito ngayon, ito yung pinasabi natin palagi. The commander must be informed. Dapat informed ka. At ang commander dapat hands-on. Alam nyo, ako, Chief PNP ako, 4-star general. Kahit na maliit na insidente dito sa NCR, na malapit lang sa aking kinaroroonan, kung may time ako na pwedeng puntahan, magresponde ako. Kasi ayaw kong titingnan, gusto ko talagang orderly lahat. Meron ba tayong delegation of powers, delegation of function. Pero iba yung hands-on ka as commander. Ikaw dapat umipig. Asasi umipig. Nung nalaman mo na may nangyaring ganun, nandoon ka na. Huwag mo ipinabaya sa kapitan. Kulang pa sa eksperyensya. Kung anong magiging aksyon niya. District Director, saan District Director? Umalis na. O kahit na District Director, kahit RD ako in SRPO, may shooting incident, puntahan ko yan. Parang tayong nag-enjoy lang sa aircon na opisina natin dito. Mga opisyal. Ang opisyal ba, aircon na lang. Pa-enjoy lang sa opisina. Mayroong nangyari doon na barilan. Hindi mo lang pumunta. Hindi mo lang nagtanong ano nangyari dito. Ako, chipinte ako. May nakita akong banggaan dyan sa EDSA. Nadaanan ko, binababaan ko. Tinitingnan ko anong may tulong natin. Dapat hands-on tayo sa ating area of responsibility. Ewan ko, bakit gano'n na lang ito? Tingnan mo. Dapat kung pumalpak itong kapitan, doon siya ang substation commander, siya ang ground commander. Sana yung kanyang kapalpakan ay nakurik yan kung itong chief of police na si Umipig, pumunta ka agad doon sa area. Bakit hindi ka agad pumunta doon? Your Honor, Mr. Chair. Hindi mo alam na naman. Yes, sir. Hindi po nila sinabi sa akin yung may putukan doon, Your Honor. O, tingnan mo. Mr. O, Chair. at saka, malaman mo sana yan. Kung yung si Bolivar, yung duty na nagmumonitor dapat sa live feed doon sa CCTV. At kung inon ang CCTV, ay nako, from point A to point Z, puro kapalpakan ang nangyayari. Mr. Chair. Yes, go ahead. Captain Carpio, so, i-retrace natin yung steps. Nag-hot pursuit yung mga tao nyo laban kay Bolivar. May nagsabi na nandun daw sa bangka, tinutukan, pinagbabarel, may lumundag or nahulog, hindi na sumisid. At nalaman nyo halos agad, within yung oras na yon na 1:00 ng hapon, na hindi pala si Bolivar yon. Tama po? Sinabi po ni Sunny Boy na lumundag po yung kasama niya. Kaya nga po, kasama niyang nagngangalang Jemboy, hindi po ba? Hindi pa po namin alam ang pangalan niya noong time na yun, ma'am. Pero kanina sir, sinabi nyo na nalaman nyo mga ganong oras ng 1:00 ng hapon na hindi si Bolivar ang nasa tubig. Tama po?
Sabi po niya, kasama daw po niya, ma'am. So, Sinong kasama niya? sabi po ni Sunny Boy, Na? yung Sino? kasama daw po niya, tumalon. Kaya nga po, sabi nyo sa akin just less than 15 minutes ago na nalaman nyo na hindi si Bolivar yung nasa tubig. Tama po? Yes, ma'am. Ang Yes, Captain. Nalaman nyo na hindi si Bolivar ang nasa tubig, hindi yung hina-hot pursuit ng assault team, binarel, lumundag or nahulog sa tubig. Hindi nyo sinisid, hindi nyo pinasisid. Yung mga tao po ninyo ay naghahanap sa mga gilid ng dike hanggang sa tulay. Pero hindi sinisisid yung tubig. Hindi nagawa yung gustong gawin ni na Miss Jessa na sisirin para mailigtas yung kapatid niya. Nasaan po ba kayo sa mga oras na iyon? Ba't hindi kayo nag-exercise ng command sa oras na iyon? nandun din po, ma'am. Kasalukuyan po akong nagmo-monitor at supervise po para po dun sa kung sakali man na mahanap po si Jemboy nga po, ma'am. Yung pong patuloy po na paghahanap, andun po yung mga kasama namin. Meron po sa may gilid ng tulay, sa may bangka, sa may katig. At saka po yung nga, ma'am, nagpaikot-ikot din po kami ng bangka para po ron makita po, mapansin ko sakali po lumalangoy lang po si Jemboy. Kung sakali po, ako sir, kung lumalangoy ako tapos pinagbabaril ako, hindi ako lalangoy, sisisid talaga ako. Sir, common survival instinct lang ng bata iyon or kahit sinong tao. Pero sir, sabi nyo, hinahanap nyo. Pero yung single na pinaka-importanteng dapat ginawa para iligtas yung taong alam nyo pa nga na hindi yun yung hinahat pursuit nyo, yung pagsisid o yung pagpapasisid, pati sa pamilya na gustong sumisid, yung single most important thing po na iyon, Captain, yun ang hindi nyo ginawa. Ano po?